Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatang Tumatawag ang karunungan, ninanais ng katuwirang marinig siya. Pagbasa sa banal na kasulatan mula sa aklat ng mga kawikaan, 8 at 9 na kabanata. Sa papuri ng karunungan. Makinig, ang karunungan ay tumatawag, ninanais ng katuwiran na marinig siya. Sa tuktok ng burol malapit sa kalsada at sa sangandaan siya nakatayo. Sa pasukan ng lungsod, sa tabi ng mga pintuan, siya ay tumawag. Nakikiusap ako sa iyo sangkatauhan. Tumatawag ako sa lahat ng tao sa lupa. Isip bata ka ba? Matuto kang maging husto sa gulang. Hangal ka ba? Matuto kang magkaroon ng sentido. Makinig sa mahusay na mga salita. Tama lahat ang sinasabi ko sa iyo. Ang sinasabi ko ay katotohanan. Kinasusuklaman ko ang kasinungalingan. Lahat ng sinasabi ko ay totoo, walang mali o nakaliligaw. Para sa taong may pangunawa, ang lahat ay malinaw. Para sa mga may alam, lahat ay payak. Piliin mo ang aking turo sa halip na pilak. Piliin ang kaalaman sa halip ang pinakamainam na ginto. Karunungan ako ay mas mabuti kaysa sa mga hiyas. Wala kang gusto na maikukumpara sa akin. Karunungan ako at ako ay may pangunawa. Mayroon akong kaalaman at tunay na paghuhusga. Ang dakilain ng Panginoon ay ang pagkapuot sa kasamaan. Kinamumuhian ko ang pagmamataas at kayabangan, masamang pamamaraan at mga kasinungalingang salita. Gumagawa ako ng mga plano at isinasagawa ang mga ito. Mayroon akong pangunawa at malakas ako. Tinutulungan ko ang mga hari na mamahala at ang mga pinuno para makagawa ng mabubuting batas. Ang bawat pinuno sa lupa ay namamahala sa aking tulong, katulad ng mga taong estado at mga taong marangal. Mahal ko ang mga nagmamahal sa akin. Sino man ang naghahanap sa akin ay matatagpuan ako. Mayroon akong kayamanan at karangalan na maibibigay, kasaganaan at tagumpay. Ang makukuha mo sa akin ay mas mabuti kaysa sa pinakamainam na ginto, mas mabuti kaysa sa dalisay na pilak. Lumalakad ako sa daan ng katuwiran. Sinusunod ko ang mga landas ng katarungan. Nagbibigay ng kayamanan sa mga umiibig sa akin. Pinupuno ang kanilang mga bahay ng mga kayamanan. Nilikha ako ng Panginoon una sa lahat, ang una sa kanyang mga gawa. Matagal na ang nakalipas. Ako ay ginawa sa pinakasimula sa una, bago pa nagsimula ang mundo. Ako ay ipinanganak bago ang mga karagatan, nung wala pang mga bukal ng tubig. Ako ay ipinanganak bago ang mga bundok, bago ang mga burol ay nailagay sa lugar, bago ginawa ng Diyos ang lupa at ang mga bukirin nito, o kahit ang unang dakot ng lupa. Nandoon ako noong inilagay niya ang langit sa lugar, nang iniunat niya ang guhit tagpuan sa karagataan, nang ilagay niya ang mga ulap sa langit, nang buksan niya ang mga bukal ng karagatan, at inutusan ng tubig sa dagat na tumaas ng hindi hihigit sa sinabi niya.
Nandoon ako noong inilatag niya ang pundasyon ng lupa. Ako ay nasa tabi niya tulad ng isang arkitekto. Ako ang kanyang araw-araw na pinagmumulan ng kagalakan. Laging masaya sa kanyang presensya. Masaya sa mundo at nalulugod sa lahi ng tao. Ngayon mga binatilyo, makinig kayo sa akin. Gawin ninyo ang sinasabi ko at kayo ay magiging masaya. Makinig sa itinuro sa inyo. Maging matalino, huwag ninyong pabayaan. Ang taong nakikinig sa akin ay magiging masaya. Ang taong nananatili sa aking pintuan araw-araw, naghihintay sa pasukan ng aking tahanan. Ang taong nakasumpong sa akin ay nakasusumpong ng buhay, at ang Panginoon ay malulugod sa kanya. Ang taong hindi nakakahanap sa akin ay sinasaktan ng sarili. Ang sinumang napopuot sa akin ay umiibig sa kamatayan. Karunungan at kahangalan. Itinayo ng karunungan ang kanyang bahay at gumawa ng 7 haligi para dito. Pinatay niya ang isang hayop para sa isang piging. Inihalo ang mga pampalasa sa alak at inihanda ang hapag. Ipinadala niya ang kanyang mga aliping babae upang tumawag mula sa pinakamataas na lugar sa bayan. Pumasok kayo mga taong mangmang. At sa taong hangal ay sinasabi niya, halik kayo, kainin ang aking pagkain at inumin ang alak na aking hinaluan. Iwan ang samahan ng mga taong mangmang at mabuhay. Sundan ang daan ng kaalaman. Kung itinutuwid mo ang isang palalong tao, ikaw ay maiinsulto. Kung sasawayin mo ang isang masamang tao, masasaktan ka lang. Huwag itama ang isang taong palalo. Kapopuotan ka niya dahil dito. Ngunit kung itinutuwid mo ang isang matalinong tao, igagalang ka niya. Ano mang sasabihin mo sa isang matalinong tao, ay lalo pang magpapatalino sa kanya. Ano man ang iyong sabihin sa isang taong matuwid, ay magdaragdag sa kanyang kaalaman. Upang maging matalino, kailangan mo munang magkaroon ng paggalang sa Panginoon. Kung kilala mo ang banal, mayroon kang pangunawa. Ang karunungan ay magdaragdag ng mga taon sa iyong buhay. Ikaw ang makikinabang kung ikaw ay may karunungan, at kung tatanggihan mo ito, ikaw ang magdurusa. Ang kahangalan ay tulad ng maingay, ignorante, walang hiyang babae. Nakaupo siya sa pintuan ng kanyang bahay o sa isang upuan sa pinakamataas na bahagi ng bayan at tumatawag sa mga taong dumadaan na inaasikaso ang kanilang sariling gawain. Tuloy kayo mga taong ignorante. Sa taong hangal, sinasabi niya, mas matamis ang nakaw na tubig, mas masarap ang nakaw na tinapay. Hindi alam ng kanyang mga biktima na namamatay ang mga taong pumupunta sa kanyang bahay, na ang mga nakapasok na, ngayon, ay malalim na sa mundo ng mga patay. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen, Amen, Amen. Peace.